Dear Kuya Poy, ako po si Rosenda, 23 years old mula dito sa San Miguel, Bulacan. Ang totoo po niyan ay hindi naman ganoon ka big deal ang ilalapit ko sa inyong programa. Ganito po kasi yun. Tanggap kong single dad ang kinakasama ko ngayon na si Melvin. Okay lang naman sa akin yon, Kuya Poy, lalo't wala pang 1 taon ang bagets na anak niya at nakikita ko namang responsable si Melvin sa pagsusustento sa kanyang anak dahil buwan-buwan naman itong nagpapadala sa nanay ng baby niya. Kung minsan pa nga sa tuwing may pasok ang live-in partner kong si Melvin ay inaalagaan ko rin ang anak nila. Wala namang problema sa akin yon, Kuya Poy, given na hindi naman din ako abala sa bahay at sa tinitigilan nga namin ni Melvin. Pero sa isang usapan nila Melvin at ng dati niyang karelasyon, ay narinig kong gustong padagdagan ng nanay ng kanyang anak ang ipinapadalang sustento ni Melvin. Kung hindi kasi ako nagkakamali ay kulang daw ang perang pinanggagastos para sa anak nila kaya gustong humirit ng kahit na 2,000 pisong dagdag kada buwan. Ayoko namang panghimasukan ang usapin na yon, Kuya Poy, dahil si Melvin at ang ina ng kanyang anak ang may problema doon. Pero ang hindi ko lang talaga matanggap ay nang maulinigan ko rin na naghihinala pala itong dating karelasyon ni Melvin na nagtitipid daw ng sobra sa sustento para sa kanyang anak. Itong si Melvin nang dahil sa akin. Kuya Poy, sa totoo lang, simulat sa pool ay hindi namin napag-uusapan ni Melvin ang bagay na yan. At gaya nga ng sinabi ko sa kwentong ito, ay ako nga ang nagpipresenta na mag-alaga sa anak nila sa tuwing pumapasok sa trabaho si Melvin. Siguro iniisip ng nanay ni Melvin na palamunin lamang ako dahil wala naman talaga akong trabaho. Dahilan kung bakit pakiramdam ng ina ng anak ng kinakasama ko ay nagtitipid ito para sa kanilang supling. Actually, Kuya Poy, hindi ko tuloy alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman ngayon. Kasi simula nang ibinahay ako ni Melvin, ay sinabi niya sa akin na siya na raw ang bahala sa akin at sa aming dalawa. Na kesyo wala raw akong dapat na isipin at ipag-alala pa. Pero sa sitwasyon kong ito, parang ang hirap namang lumunok ng bawat kakainin ko. Kung alam ko sa sarili ko na may ganitong mga salita pala akong maririnig mula sa ibang tao. Maraming salamat sakaling mapili ninyo bilang tampok na kwento sa Heart to Heart sa 105.9 ang aking storya. Hanggang dito na lamang po at umaasa po ako sa inyong maipapayo. Lubos na gumagalang, Rosenda. Mga kapatid, napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Rosenda. Ayan, kung saan siya ay inaakusahan ng kanyang ng dating karelasyon ng kanyang jowa. Okay, ng kanyang kinakasama ngayon na siya raw ay kumbaga nahihigop pa niya o yung para sana doon sa anak ng kanyang jowa, o yung sustento. O, di ba? Okay lang naman sa kanya na magsustento, magpadagdag ng sustento yung nanay ng anak ni Melvin. Nga lang, dahil daw sa kanya, ayan tuloy. Oo, natitipid sila ni Melvin, yung mag-ina. Unang-una, Rosenda, no? Mukhang mabait ka naman. Inaalagaan mo nga yung anak ng kinakasama mo doon sa nauna sa'yo. At mabuting bagay yung ginagawa mo. Okay lang yun, walang masama doon. Nga lang, parehas naman kayong hindi asawa.
Parehas kayong mga girlfriend lang. Yung isa ex, ikaw girlfriend, present girlfriend, ka-live-in partner, by law, hindi pa rin kayo, walang pwedeng pumutol sa kung anumang sustento, walang paghahabol, kaya kailangan nyo talaga na magbigayan. Pero ang pinagtataka ko lang, Rosenda, at 23 years old, okay ka na nung sinabi sa'yo nitong si Melvin na ako nang bahala, wag ka na mag-alala, wag ka na magtrabaho. Yun yung sabi, no? Hindi ka naman na nga talaga nagtrabaho. Because at 23 years old, dapat nagtatrabaho ka, naghahanap buhay ka. Hindi pa kayo kasal nitong si Melvin, ano't ano man ang mangyari, wala kang habol, kailangan talaga meron kang pinagkakakitaan at pinagkakaabalahan din. Hindi naman pwede, hindi pa nga kayo kasal. Tapos wala naman din kayong sarili nyong anak, nandiyan ka lang sa bahay, maghihintay ka lang, magbubuo lang kayo ng pamilya, ganun na lang ba ka-simple ang buhay para sa'yo? Sayang kasi ang panahon. Sayang yung lakas ng katawan mo, sayang yung kabataan mo. Alam mo, walang ganyang opinyon. Katulad nung sinabi nung dating kinakasama nga nitong jowa mo, walang ganyang klase ng opinyon ang maibabato sa'yo kung may nakikita naman nga sila na pinagkakaabalahan o pinagkakakitaan ka in the first place. 'Di ba? Mali, masakit at masama talaga sa pandinig na malaman ang katotohanan. Alam mo, wala namang masama talaga sa maging masunuring partner ka. Walang masama doon. Yun ang kahilingan nitong si Melvin. Sige, sumunod ka. 'Di ba? Nga lang, ano naman ang desisyon mo para sa'yo? Para namang isinuko mo na rin sa kanya yung utak mo. Hindi ka na makapag-isip. Sabi niya, wag na raw ako mag-work Sabi niya, siya na raw bahala. Naniwala ka naman. Hindi ko kinukontra, okay? Kung nakapag-provide naman para sa'yo itong si Melvin, well and good. Pero pwede pa kasi mag-improve ang buhay ninyo kung parehas kayo naghahanap buhay. In the first place, pinapaalala ko sa iyo, hindi pa kayo mag-asawa. Pero yung hindi naman yung sabi ko nga kanina, yung pagiging masunuring partner, okay yan. Pero yung maging dependent ka na, yung nakaasa ka na lang sa kanya, hindi na okay yan. Dahil kung hindi mo man, ito ang masasabi ko lang dyan kung hindi mo man yan marinig sa dati niyang karelasyon, okay? Na ikaw raw ang nakikinabang ng husto diyan sa pinagkakakitaan ng ka-live-in partner niya, alam mo, may mariringgan ka pa rin yan in the future. Sigurado ko dyan. Siguradong marinig mo the same comment, masakit na komento mula naman sa pamilya ni Melvin. Papaano halimbawa kapag dumating ang pagkakataon na sabihin na natin, hindi mo naman naikwento dito na eredero o napakayaman itong sina Melvin, 'di ba? Hindi naman ganoon ang sitwasyon ng kanilang buhay. Papaano kung sakali nagkatrangkaso ilang araw na wag naman sana na hindi nakapasok si Melvin? Saan ka kukuha ng pera? Saan ka kukuha ng pambili ng gamot, ng pagkain, ng pambayad nyo sa kuryente? Paano kapag ka nagkasabay-sabay, wala kang mapagkukunan, wala kang sariling ipon, yung pera lang din ni Melvin, papaano kapag ka ganun? 'Di ba? Kaya anong dapat mong gawin, Rosenda? Kaya don't just get offended sa ganitong klase ng komento. Well, in fact, may punto naman din talaga. May responsibilidad na iyang lalaki na pinili mo mula sa kanyang kabinataan. Okay? Ngayon, kahit pa nga maganda yung pangako niya at ikaw ay nag-e-enjoy ka, huwag mo naman ding sayangin ang iyong kabataan na nandyan ka na lang talaga, hihintay ka na lang ng pagka nagkaanak ako, ganito mag-aalaga na lang ako, housewife na ako. Hindi mo man lang ma-exercise yung freedom mo. Ayan, na kumita ng sarili mong pera, yung freedom mo rin, yung kalayaan mo na kung meron ngang pinag-aralan, 'di ba, na sa college halimbawa o kung ano man yung alam mong skill o hindi mo man lang yung ma-practice, sayang naman ang buhay kapag ganun na lang. Okay, kaya sana itong ganitong klase ng komento, Rosenda, ay maging wake-up call sa'yo. Okay? Unang-una,
wala ka talagang pakialam doon sa kanilang arrangement nung ano niya no, nung dati niyang kinakasama, pananagutan niya ni Melvin. Pero dahil nga sa magkasama na kayo ni Melvin, ikaw naman ay hindi ibig sabihin na sinasubmit mo na, sinusurrender mo na yung buong pagkatao mo dito na lamang kay Melvin at aasa ka na lang sa kanya habang buhay. 23 years old, ang bata-bata mo pa. O lumabas ka, magtrabaho ka, lumabas ka, maghanap buhay ka, magpapawis ka dyan, di ba? Ganoon, sayang. Oo, sayang ang mga pagkakataon. Hindi lang dahil doon sa komento na yun, kaya dapat kang kumilos, kundi para sa iyo rin. Gaano ka kasigurado na hindi kayo iwanan nitong si Melvin in the future? Nagkaanak nga sila nung kapartner niya dati, iniwanan, di ba? Kaya huwag kang pakakasiguro. Gawin mo ito, hindi para sa karelasyon mo, kundi gawin mo na ikaw ay magtrabaho, maghanap buhay, maghanap na mapagkakakitaan para sa sarili mo. At dyan na nga po natin tatapusin ang Dear Kuya Poy,